Magaling araw sa lahat, class. Okay, ako nga po pala si Rahia Hanapi, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngunit bago tayo tumungo sa ating magiging talakayan, nais ko muna magkaroon tayo ng isang panalangin na kung saan upang maging matiwasay ang ating talakayan ngayong umaga. Bini-bini, maaari bang pangunahan mo ang ating panalangin? Maraming salamat, Bini-bini. Ngayon, class, bago kayo magsiupo, nais ko munang tignan ninyo ang ilalim ng inyong mga upuan kung may mga kalat ba at pakipulot at kung maaari ay pakitapon sa inyong basurahan. Ngayon ay maaari nang magsiupo ang lahat. Handa na bang makinig? Sino ang karihim ng klase? Bini-bini, may lumiban ba sa araw na ito? Okay, mainam kung walang lumiban sa araw na ito. Ngayon naman, bago tayo patuloy sa ating talakayan, ipapaskil ko ang magiging layunin natin sa araw na ito. Sinong maaaring bumasa ng ating layunin? Maraming salamat, Bini-bini. Ngayon babasahin ko muli ang ating layunin. Ang unang layunin ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga uri ng sanaysay. Pangalawa, nakapagbabahagi ng sariling kaalaman tungkol sa paksang tinatalakay. At ang panghuli ay naisasadula gamit ang mga uri ng sanaysay. Malinaw ba ang ating layunin? Ngayon, narito ang ating scoring board. Ipapaskil ko ito. Ngayon, ang tawag natin sa scoring board na ito ay running man. Kung sino ang makaunang makapunta sa finish line ay ang pangkat na mananalo. Sa unang running man, ay para sa pangkat 1 at ang ikalawa naman ay para sa pangkat 2. Ito po ang magiging scoring board natin sa araw na ito na kung saan kung sino ang magkakaroon ng pinakamataas na puntos sa bawat pangkat ay siyang mananalo. Naunawaan ba? Ngayon naman, magkakaroon tayo ng isang aktibidad na kung saan papakatin ko kayo sa 2 pangkat. Ito po ang magsisibing pangkat 1 at magiging pangkat 2 naman po ang kabilang grupo. Naunawaan ba? Ngayon, meron akong hawak dito na 2 sobre kung saan ibibigay ko ito sa bawat pangkat. Ito po ang para sa pangkat 1, ito naman po ang para sa pangkat 2. Ngayon, sa bawat sobre na yan, ay nais ko ang bawat pangkat na magtulungan upang maunawaan kung ano ang nais ibigay o ipahiwatig ng nilalaman ng sobre. Naunawaan ba? Ngayon, pagkatapos nito, ay bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin ang inyong gawain. At isang representante lamang po sa bawat pangkat. Naunawaan ba? Ngayon, tapos na ba ang bawat pangkat? Okay. Nais kong mauna ang pangkat 1. Sino ang representante? Tumayo ang representante ng pangkat 1. Okay? Ipakita sa kabilang pangkat kung ano ang inyong nakuha at ipaliwanag. Maraming salamat. Pangkat 2, bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat 1. Okay. Magaling. Yan naman ang pangkat 2 ang ating pakikinggan. Ang pangkat 1 ang makikinig. Okay, magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat 2. Ngayon naman, batid kong may ideya na kayo kung ano ang magiging paksa natin ngayong araw. Sinong may ideya? Pangkat 1? Sanaysay? Maaari? Pangkat 2? Bisagot ba kayo? Uri ng sanaysay. Magaling. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Dahil naunawaan ninyo ang ating naging aktibidad. Ngayon, aking ipapaskil ang magiging paksa natin ngayong araw. Basahin nga natin ang magiging paksa natin ngayong araw.
Okay, uri ng sanaysay. May idea ba kung anong uri ng sanaysay? Okay. Ngayon, bago tayo tumuloy sa ating talakayan, magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan mananatili kayo sa inyong pangkat. Ngayon, meron tayong dalawang sobre dito. Ulit. May dalawang sobre tayo na kung saan ibibigay ko ito sa bawat pangkat. Pangkat isa at para sa pangkat dalawa. Ngayon naman, bibigyan ko ng 3 minuto upang tukuyin kung ano ang ginagawa ng larawan. Kung ano ang nais ipahiwatig ng mga larawan sa loob ng sobre. Naunawaan? Okay, bibigyan ko ng 3 minuto upang gawin ang gawain. Pakibisa lamang. Okay, class. Tapos na ang 3 minuto. Handa na ba makinig ang lahat? Bigyan nga ako ng 3 bagsak kung handa na makinig. Mainam kung ganon. Ngayon, sino ang nais mauna sa pagpresenta? Sige, pangkat 2. Mukhang handa-handa ang pangkat 2. Magaling ang pangkat 2. Mukhang labis na naunawaan ng pangkat 2 kung ano ang nais ipahiwatig ng larawan. Pangkat 1, handa na ba? Magaling! Ngayon, bigyan natin ng barangay clap ang bawat isa. Alam niyo ba kung parang barangay clap? Okay, ganito lang yan. Gawin nga. Magaling! Ngayon, tutungo na tayo sa ating magiging talakayan na kung saan ito ay tungkol sa uri ng sanaysay. Handa na bang makinig ang lahat? Okay. Klaro ba ang ating paksa? Mabasa ba? Kaya bang basahin na sa likod? Okay. Ngayon, gusto ko ng isang voluntaryo upang basahin ang unang uri ng sanaysay. Sinong maaaring bumasa? Sige nga, Binibini, basahin mo ang unang uri ng sanaysay. Ang unang uri ng sanaysay ay pasalaysay, na kung saan sinasabing ito ay tulad din ng formal na sanaysay dahil ito ay gumagamit ng mga salitang formal. Ibig sabihin, ang pasalaysay o uri ng sanaysay, ito ay hindi ginagamitan ng informal na mga salita, ngunit ang laging ginagamit ay ang mga formal na salita na kung saan ito ay ginagamit sa pagsusulat o mga formal na pangungusap. Naunawaan? Okay, pangalawa. Binibini, nais kong basahin mo ang ikalawa. Okay, magaling. Maraming salamat. Ngayon naman, ang ikalawa, babasahin ko dito upang mas malinaw at marinig ng nasa likod. Okay, ang ikalawang uri ng sanaysay ay naglalarawan. Ito ay nagpapahayag ng mga pangyayari sa buhay. Nilalarawan, ito ang lahat ng detalye. Sa paglalarawan naman, sa uri ng sanaysay ng paglalarawan naman, ito naman ay mga paglalarawan ng isang detalyadong bagay na kung saan kailangan, sinasabi ito, detalyado. Okay? Kailangan detalye. Okay? Hindi nararapat na kung saan magsusulat ka ng isang sanaysay ay kulang ang impormasyon na ilalagay mo. Kailangan detalyado upang mas madaling maunawaan ng mambabasa. Naunawaan, paglalarawan. Kung anong nais mong ilarawan, ang iyong buhay ba, ang kung ano bang nangyayari sa kapaligiran, gano'n. O kung ano man yung nais mong ilarawan ng mga bagay. Naunawaan? Okay. Yan naman ang pangatlo. Ginoo, maaari bang basahin? Maraming salamat. Ngayon naman, ay katlo ay ang mapang-isip o di practical. Ang di practical ay ito ay nagpapahayag ng mga salita na nagbibigay sa mga mambabasa na mapag-isipan ang kanilang binabasa sa sanaysay.
Okay, dito naman sa ikatlong sanaysay, sa ikatlong uri ng sanaysay, ay ang mapag-isip o di practical. Sinasabi na ito ay uri ng sanaysay na kung saan mapapaisip ang isang mambabasa, na kung saan maaaring gamitin ng mambabasa ang kanyang kritikal na pag-iisip. Ibig sabihin nun, mas nahasa ang isang mambabasa sa isang sanaysay dahil nagagamitan nito ng kritikal na pag-iisip. Naunawaan ba? Ikaapat, sige nga, binibini ba? Basahin mo ang ikaapat na uri ng sanaysay. Okay, magaling. Ang ikaapat ay kritikal o mapanuri. Ang kritikal o mapanuri, isang papel na nangangailangan ng malalim na pag-aaral ng isang paksa at inilalantad nito ang malakas at mahinang tampok. Ibig sabihin, ang sanaysay sa ikatlong uri ng sanaysay at ang ikaapat ay konektado dahil sa ikatlong uri ng sanaysay, ang mambabasa ay mapapaisip sa kung anong uri ng sanaysay o anong klaseng sanaysay ang kanyang binabasa. Samantala, sa ikaapat naman ay ginagamit ito ng kritikal na pag-iisip din, na kung saan susuriin ng mambabasa kung may pagkakamali ba sa mga salita na ginamit, kung formal ba o di formal. At aayusin ito ng isang mananaysay. Naunawaan ba? Yan naman, nadako tayo sa ikalimang uri ng sanaysay. Maaari mo basahin, Ginoo? Okay. Ang ikalima naman ay didaktiko o nangangaral. Ibig sabihin, ito ay uri ng sanaysay nagpapahayag ng kanyang sariling karanasan na nagbibigay pangaral o inspirasyon sa mambabasa. Ibig sabihin ito ay uri ng sanaysay na kung saan kapupulutan ng aral ng mga mambabasa. Naunawaan ba? Okay. Ibig sabihin, inspirasyon siya. Kung may isang mananaysay na kung saan ibinabahagi niya ang kanyang naging karanasan at maaaring kapupulutan ng aral ng mga ibang mambabasa. Naunawaan ba? Okay. Ngayon naman, ang ika-anim na uri ng sanaysay. Sino maaaring bumasa? Sige, binibini. Maraming salamat. Ang ika-anim naman ay nagpapaalala. Ito ay nagpapahayag ng kanyang sariling opinyon upang makapagpaalala sa mga mambabasa ng kanyang mga naiisipan. Okay. Ang ika-anim naman ay nagpapaalala na isang uri ng sanaysay. Ito ay isang uri ng sanaysay na nagbibigay paalala sa bawat mambabasa na kung saan maaaring maging gabay sa ating mga mambabasa. Ibig sabihin nun, maaaring kapupulutan ito ng aral at hindi tayo magkamali sa ating mga ginagawa dahil ito ay nagbibigay paalala sa bawat isa or sa bawat mambabasa. Naunawaan? Ngayon naman ang ikapito. Sa ikapito naman, sino maaaring bumasa? Sige nga, binibini. Maraming salamat. Pagka umupo. Ngayon naman, ang ikapito ay editorial. Sa editorial naman, ito ay ginagamit sa mga balita at may mga paksa tungkol sa mga nangyayaring trahedya sa bansa. Ibig sabihin ng editorial, ito ay yung mga uri ng sanaysay na may kinalaman lamang sa mga nangyayari sa ating bansa. Katulad sa mga news, kanya sa mga balita, na kung saan isinasalaysay ang mga pangyayari sa ating bansa. Yung mga trahedya o may mga calamities, kalamidad, na kung saan na isinasalaysay or isinusulat ng isang mananalaysay. Naunawaan ba? Okay. Yan naman ang ikawalo. Sinong maaaring bumasa? Sige, Ginoo. Maraming salamat. Yan naman ang ikawalo ay makasiyentipiko. Isang sanaysay tungkol sa makaagham na pangyayari o naglalahad ng tungkol sa kalusugan. Ibig sabihin ito ay uri ng sanaysay na may kinalaman sa agham. Ano ba ang agham? Okay, ang agham ay science. Okay, ito ay science. May kinalaman sa uri ng makaagham na sanaysay. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa ito ay maaaring tungkol sa kalusugan ng isang tao. Base dito sa explanation, ito ay makaagham na pangyayari. Ibig sabihin, ang isang mananaysay or ang sanaysay na nakapaloob sa isang sulatin ay tungkol sa kalusugan ng isang tao, maaaring hayop, kasiyentipiko. Ibig sabihin, may kinalaman sa agham na sanaysay. Naunawaan? Okay, ang ikasyam. Sige, Ginoo. Okay, maraming salamat. Ang ikasyam naman ay socio-political. Ang socio-political naman ay ito ay tungkol sa mga politika na gawain tulad ng mga tauhan sa gobyerno. Ibig sabihin, ang socio-political sanaysay ay tungkol lamang sa mga politikong gawain. Ibig sabihin, yung gobyerno ang madalas na gumagawa ng ganitong uri ng sanaysay na kung saan may kinalaman sa politika. Naunawaan? Okay. Ang huling uri ng sanaysay, pagkibasa nga, binibini.
Maraming salamat. Ngayon, babasahin ko. Ang huling uri ng sanaysay ay sanaysay na pangkalikasan. Ibig sabihin ito ay pumapagsa sa kalikasan o kapaligiran. Ito ay uri ng sanaysay na pumapagsa lamang sa kalikasan o kapaligiran. Ibig sabihin, tinutukoy nito kung ano ang nangyayari sa iyong kapaligiran o sa iyong kalikasan. Naunawaan ba? Naunawaan ba ng lahat? Mainam. Ngayon naman, batid kong handa na kayo sa ating mga aktibidad. Mayroon ako hinahandang isang aktibidad na kung saan ang sasagot ay ang bawat pangkat. Maaari lamang pumili ng isang representante para sagutan o magrepresenta sa harap. Yan naman, magkakaroon tayo ulit ng pangkatang gawain. Ito pa rin po ang magiging pangkat isa at ang magiging pangkat dalawa. Ngayon, ipapaskil ko ang ating magiging gawain. Okay. Maaari bang basahin ang ating panuto? Okay. Ngayon naman, meron tayo dito ang dalawang katanungan. Ano ang kahalagahan ng uri ng sanaysay? At bakit kailangang pag-aralan ang mga uri ng sanaysay? Meron naman kayong 3 minuto upang sagutan ang mga tanong. Tapos na ba? Okay, batid kong handa ng bawat pangkat. Handa na ba ang pangkat isa? Okay, presenta na ang inyong gawain. Magaling, pangkat isa. Bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat isa. Ngayon naman ang pangkat dalawa. Magaling. Bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat dalawa. Ngayon, patid kong handa na kayo sa ating sunod na gawain na kung saan ito ay ngayon, alam na ba natin ang lahat kung ano ang kahalagahan ng uri ng sanaysay at kung bakit kailangan natin pag-aralan ang uri ng sanaysay? Magaling! Ngayon naman, batid kong handa na kayo sa ating sunod na gawain. Sa bawat pangkat ay pumili kayo ng 2 uri ng sanaysay na kung saan sasabihin ninyo at ilalagay ninyo dito sa ating T-chart ang pagkakatulad at pagkakaiba ng 2 uri ng sanaysay na inyong napili. Naunawaan? Okay. Dito po ilalagay ang pagkakatulad, ang pagkakaiba ng bawat uri ng sanaysay na inyong napili. Naunawaan? Mayroon naman kayong 5 minuto upang gawin ang gawain. Isang representante para sa bawat pangkat. Okay, magaling. Tapos na ba ang lahat? Okay, mainam. Yan naman, nais kong ngayon ang pangkat dalawa ang mauna sa presenta. Magaling, pangkat dalawa. Bigyan natin sila ng 3 bagsak. Yan naman ang pangkat isa. Pangkat isa, mag-ipaskil na ang inyong gawain. Sino ang representante ng pangkat isa? Okay, Binibini. Magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangkat isa. Ngayon, patid kong naunawaan ng lahat ang ating naging talakayan. Ngayon, nais ko lamang bigyan ng una ang ginawa ng pangkat isa. Ang pangkat dalawa naman ay mainam at kapansin-pansin na naunawaan nila ang ating talakayan. Sa pangkat isa naman, nais ko lamang bigyan ng karagdagang impormasyon ang kanilang naging kasagutan. Kanilang napili ang naglalarawan at pasalaysay na uri ng sanaysay. Sa pagtutulad naman, alam naman natin na ito ay isang sanaysay ng naglalarawan at pasalaysay na uri ng sanaysay. Ito ay alam ng batid natin na ito ay uri ng sanaysay na kung saan nagbibigay ng kaalaman at mga impormasyon na dapat malaman ng mga mambasa. Sa pagkakaiba naman ng naglalarawan at ng pasalaysay, kung saan ang naglalarawan ay inilalarawan ng detalyado ang mga impormasyon ng manulat o ng isang mananalaysay, na kung saan madaling maunawaan ng mga mambasa ang kanilang binabasa. Sa pasalaysay naman, ito ay mga uri ng salita na ginagamitan ng formal na salita. Hindi ito maaaring gamitin sa informal na salita, balbal na wika. Bagkus,
Nararapat lamang na formal na salita ang gamitin sa ganitong uri ng sanaysay ng isang manunulat. Naunawaan? Okay. Ngayon naman, meron tayong ulit sunod na gawain na kung saan ang lahat ay nais kong makita na magbigay ng kanilang mga kaalaman. Ang miyembro ay makilahok sa ating sunod na aktibidad. Hindi dapat na isang representante lamang ang tatayo at pumunta sa harap, kundi ang lahat ng miyembro ay nararapat na makilahok. Naunawaan? Ngayon, narito ang ating sunod na gawain. Handa na bang lahat sa ating sunod na gawain? Okay, mabigyan ng datong palakpak. Magaling. Ngayon, ipapaskil ko ang ating sunod na gawain. Malinaw ba sa likod? Mabasa ba? Kaya bang basahin ang nasa likod? Okay, ngayon, nais kong basahin mo, binibini ang ating panuto. Okay, maraming salamat. Pumili ng isa sa uri ng sanaysay. Para sa pangkat isa, pagguhit. Sa pangkat dalawa naman, pagsasadula. Ibig sabihin, nais kong pumili kayo ng isang uri ng sanaysay. Okay? Na isang uri ng sanaysay na kung saan gagawin niyo sa kung ano ang nakasign sa inyo. Para sa pangkat isa, pagguhit. Gumuhit kayo ng isang larawan na kung saan nagpapahiwatig sa kung anong uri ito ng sanaysay. Naunawaan? Ngayon naman para sa pangkat dalawa, nais kong pumili kayo ng isa sa uri ng sanaysay na kung saan isasadula ninyo ito. Ibig sabihin, nais kong pumili kayo ng isang uri ng sanaysay na kung saan magsasadula kayo dito sa harap at kinakailangan mabatid namin kung ano ang nais ipahiwatig ng inyong pagsasadula, kung anong uri ito ng sanaysay. Naunawaan? Okay, mainam kung ganon. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang paghandaan ang ating gawain. Maaari na kayong magsimula. Handa na ba ang lahat? Tapos na ang inyong 5 minuto. Ngayon, nais kong pangunahan ito ng pangkat isa. Pangkat isa, maaari bang pakita nyo na ang inyong larawan na iginuhit? Kailangan ang bawat miyembro ay magsalita kung ano ang ginuhit ninyong larawan. Okay, magaling. Okay, bigyan natin ng rainbow clap ang pangkat isa. Alam niyo ba kung paano ang rainbow clap? Okay, ganito yan. Gawin nga. Magaling. Ngayon naman, ang pangkat dalawa ang magprepresenta ng kanilang pagsasadula. Magaling, pangkat dalawa. Bigyan din natin ng rainbow clap ang pangkat dalawa sa kanilang ginawang pagsasadula. Okay, ngayon batid ko malinaw na ang ating naging talakayan ngayong araw. Malinaw na ba? Naunawaan ba ng lahat? Magaling. Ati, kupay kisidya, anong bahaya mo ba? Ngayon sa ating scoring board, makikita natin ang nauna ay ang pangkat isa na kung saan nakaabot sila sa finish line. Bigyan natin ng 5 bagsak ang pangkat isa. Okay, magaling. Ngayon, batid kong handa na kayo sa ating pagsusulit. May ginawa ko ditong pagsusulit. May ginawa ko ditong maikling pagsusulit na kung saan sasagutan nyo lamang ito ng 3 minuto. Alam mo, kaya nyo na yan kasi alam nyo na kung ano ang ating tinanatay. Naunawaan ba ng lahat? Kaya na ba ang 3 minuto? Okay, ngayon, handa na ba ang lahat para sa ating pagsusulit? Okay. Gaya na sinabi ko, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Bago yung sagutan ang ating pagsusulit, nais ko muna ang maging malinaw ang ating panuto. Binibini, basahin mo nga ang ating panuto. Okay, maraming salamat. Malinaw ba sa likod? Okay, magkakaroon lamang kayo ng 3 minuto upang sagutan ang ating pagsusulit. Maaari na kayo magsimula. Okay, tapos na yung 3 minuto. Maaari na ipasa ang yung mga papel sa harap. Ipasa ng papel sa harap. Okay. Batid kong naunawaan ng lahat ang ating naging paksa sa araw na ito. Naunawaan ba? Okay. Ngayon, sa pagtatapos ng ating talakayan, meron akong isang ginawang kasunduan na isusumitin nyo bukas. Malinaw ba? Ngayon, ipapaskil ko ang ating kasunduan. Ay, paskil ko na ang ating kasunduan na kung saan isusumitin nyo ito bukas. Malinaw ba? Maraming salamat. Magsa tayong lahat. Paalam, klase.